rito, parang 10 days. Nasa Iloilo ko, doon na seminar. Tapos biglang tumawag yung gym owner. Sabi niya, Coach, baka pwede tayo mag-seminar dito sa Tagaytay. Sabi ko, wala na akong mabibigay na schedule. Puno na yung March. Ang gusto niya isiksik talaga sa March. So, nangyari, sabi ko, sige, bigyan na lang kita ng fixed rate. May pumunta o walang pumunta, babayaran mo ito. Professional fee. May pumunta o walang pumunta. Parang siguro, less than 2 weeks. Less than 2 weeks. Biglang, pagdating ko nun, mabit kami 70 attendees. Yung 70 attendees na yun, lahat estudyante ng sports science sa Cavite State University. Sabi ko, sports science. Tapos, sabi ko, bakit kayo nandito? Requirement ng school nila na umattend ng mga seminars, fitness seminar, at magkaroon ng interview with fitness coaches. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, tinuturo na siya sa school. Pag nasa school na siya, ibig sabihin, career na siya. Diba? Ibig sabihin, pwede mo nang gawin pagkabuhayan ng fitness, makakabuhay na siya ng kayo. Guys, nagsimula ako sa gym as a janitor. Okay? Nagsimula ako sa gym as a janitor. Though, college graduate ako, napakalayo ng kurso ko. Sa anything related sa fitness, di ako physical education, di ako physical therapist, di ako sports science. Aeronautical engineer ako. Ang layo. Tikit lang sa mga turnin yung mga bakal dito. Yun lang yung pinakatikit. Yun lang yung pinakatikit. Tapos ako niya, pero never ako nakapagtrabaho sa any airline. Never ako nakatapos sa OJT. Academic tapos ako. Ano, pag nasa school ako, bakal lang yung nasa isa. So, nag-start ako sa gym as a janitor for 3 months. Kasi wala nang, hindi ako matanggap dahil malipas sa walang availability. Wala akong any form of certification noong panahon ngayon. Hindi na ako matanggap kasi wala akong mapakita kapit. Malaki na yung account ko. Pero noong time na yun, yung mga kalaban ko o yung mga coaches sa gym na yun are physical therapist, physical education student, at saka sports science student. Even nursing, anything medical, matatanggap. Kasi tikit din, diba? Kaya ang layo. Tapos yun lang, pero gusto mo magtrabaho sa gym na yun, ang binigyan ng pwesto, kung ano yung opening, which is auxiliary, tinanggap ko. Makapagtrabaho lang talaga sa gym. Pinakita ko lang yung passion ko na gusto ko talaga maging coach. 3 months tayo naging sales. Nilagay nila ako sa sales. Meaning, magka-close ako ng mga fitness membership. Yung mga nagtatrabaho dito sa malalaking gym or commercial gym like Intel Fitness, PSP, Swimmers World, Golds. Alam niyo yung sinasabi ko na mayroong group na nakadedicate lang sa sales. Okay? Nilagay nila ako for almost 6 months ako nandun. Ako yung nag-number 1 for 6 months. So, ano yung natutunan ko, maliban sa sales, alam ako lahat ng equipment. Nagkaaral ako ng equipment kasi hindi mo pwede ibenta yung isang bagay na hindi mo alam kung ano nandun. Hindi mo siya mabibenta. So, along the way, siyempre yung isip ko, gusto ko maging coach, gusto ko maging coach. So yung manager, yung commission ko, inipon niya. Kasi alam niya, nag-present, gusto ko maging coach. Tapos sabi niya, kumuha ka rito pag may mga available na mga local certifications, such as parang ganito. Hindi ito certification eh. This is a certificate of human attend sa akin. Ang certification, iba yun. Yun yung licensing. Yung dulo ko na nakuha yun kasi sobrang mahal. So nung time yun, attend ako ng attend kung kilala nyo sila Master Dr. Cortuna, mga bodybuilders. Kasi yung linya ko bodybuilding ako naman. So mga bodybuilders nyo, kung nagkakapapa-seminar ng mga ganito, basic nutrition, training, tapos yung mga stretching, kahit ka stretching lang, siya-seminar. Attend ako ng attend, 500, 600, 700. Kinukuha sa commission ko yun. So wala akong nangyay. Hanggang sa, sabi mo, enough na to, nilagay na lang ako sa coach. So for 2 years na ako sa gym na yun. And syempre struggling coach. Hindi naman kaagad yan maybe po mga kliyente mo, hindi naman kaagad ganun doon. So may naging client ako na mayroon sa malaking kumpanya. Pinuha niya ako as a field auditor. So nawala ako sa fitness for 2 years. For 2 years na kasi naging sweldo ko eh. Fitness auditor, field auditor. Malaki ng sweldo ng field auditor kung saan niya ako pinapunta sa Pilipinas noong time na yun para lang mag-audit yung produkto nila. Hanggang sa isang araw na bato niya ako sa Isabela. Tapos na-promote na ako. Ang
doon ako pinatira for several months. Ang ending